Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ayan, para makapag-book kayo. Let's see, Cancer, what's up with you this week? For Cancer. Expanded awareness. Oh, so this is spiritual awakening. Mas marami kayo ngayong natututunan, nalalaman, especially sa inyong spirituality. Yung iba naman sa inyo, nagpapalawak kayo ng kaalaman. Yung iba, nagigising kayo sa katotohanan. Oo. Maaring meron kayong mga bagong natutuklasan na nagiging very interested kayo, lalo na if this is something to do with your belief system, mga paniniwala. Ancestors. Maaring yung iba sa inyo, you are being guided by your ancestors. They are reaching out sa iyo, no, to do something for the collective. Pwedeng anything spiritual that you can help others, no? You also have peace. So, yung iba sa inyo, magiging peaceful ang inyong life ngayong week na to, or yan yung magiging focus mo na mas gusto mo na may kapayapaan ng isip, no? Napaka-importante ng peace of mind, no? Kasi pag wala tayong peace of mind, ang gulo, no, ng iniisip natin, tapos lalo pang nagmumultiply yung gumugulo sa isip natin dahil nag-overthink, no? So, yung iba sa inyo, maaring ginaguide nyo rin yung sarili nyo on how to not overthink, how to have a peaceful mind. Maaring you are practicing yoga or different activities para ma-clear mo yung mind mo. Pwede rin meron ditong makikipag-ayos, no? Pwedeng ikaw magre-reach out para makipag-ayos, or someone na makikipag-ayos sa'yo para lang magkaroon na kayo pareho ng katahimikan. Let's see your overall energy. You have the Devil. Ooh. May temptation. Ito yung nakatingin siya sa salamin, pero hindi niya nakikita yung sarili niya. So, it's like a reflection of who you really are. Maaring yung iba sa inyo, meron kayong tutuklasin, no, sa sarili nyo kung ano yung mga bagay na kailangan nyong i-improve sa sarili ninyo. Like, example, you have some unhealthy habits, unhealthy lifestyle, romantic connections na involving toxicity, involving obsession, na naglilimit sa'yo para maging masaya, no? So, let's see your challenge. Ano yung challenge? The Strength card. Ayan. Yung iba sa inyo, pinanghihinaan ng loob, no? Para kasing meron kayong sitwasyon ngayon na ayaw nyong i-let go kasi it is beneficial sa inyo. Pero at the same time, hindi rin nakakabuti sa inyo. For example, bisyo. 'Di ba? I'm not calling out on anyone. Syempre, may sarili kayong desisyon sa buhay nyo. Kung gusto nyo magbisyo, nasa sa inyo yan. But of course, lahat ng mga ginagawa natin may mga consequences. So, example yon, bisyo. Example, sugal. Oh. 'Di ba? Alam natin na kapag iba nagsugal, may pagkakataong may chance silang manalo, no?
may gains. Pero, minsan, parang sa kagustuhan mong mas marami pang makuha, mas malaki yung sinusugal mo, mas malaki yung risk. And pag hindi tumigil yon, pwedeng mas malaking mawala. Kumbaga, you are gaining some pleasures doon sa ginagawa mo, but at the same time, you are losing something para sa sarili mo because of that risk. So, pwedeng masyadong risky yung situation. And now, ang challenge sa'yo is kung paano mo patitibayin ang loob mo. How are you going to resist temptation? Paano mo maiiwasan ang temptasyon sa paligid? Let's see your opportunity. You have the 7 of Pentacles. So, you have the opportunity na ma-harvest yung iyong mga pinaghirapan. Okay? Konting, patience. That is very important na meron kang patience. Kasi, lahat naman na tinanim natin, hindi naman overnight, ayan na, namunga na, or meron ka ng bunga na kukunin, 'di ba? Or may resulta na. So, yung proseso ng paghihintay, mas maganda na gamitin mo yon as a way to do something, like gumawa pa ng ibang bagay na mas kapaki-pakinabang. For example, yung paglalaba, no? Kung ikaw naman ay nagamit ng washing machine, syempre pagsalang mo, paikutin mo na yung washing machine. Hindi naman, 'di ba? Hindi naman makakatulong yung nakatunganga ka lang doon, tinitingnan mo kung hanggang kailan matatapos yon. So, pwede kang mag-multitask, gumawa ng ibang bagay na kapaki-pakinabang, maghugas ng pinggan, magluto, magwalis, alam mo yon, na magbasa ng libro, para magamit mo yung oras na yon na mas fruitful, 'di ba? So, you have the opportunity to be more fruitful, no? Mas meron kang magagawa na kapaki-pakinabang habang may hinihintay ka na ineffortan mo. So, yung iba sa inyo, yung mga investments nyo, maaring ito ay unti-unti nang nag-grow. So, wag nyo lang madaliin. Kasi, syempre, pag mga hinog sa pilit, mapaklayan or mapait, hindi masarap. Okay? Let's see your blessing, the blessing. Uy, the Fool. The Fool is a new beginning for you. Merong bagong simula. Ano tong new beginnings? 8th house. 8th house is endings and new beginnings. Transformation. Oo, yung iba sa inyo, maaring bagong business opportunities, investment opportunities, mga malalalim na connection to for you. Yung iba naman, you are going to take some risk sa inyong talent, sa inyong skills. So, kumbaga, mag-i-invest ka sa iyong skills. Kung alam mong magaling ka ng magluto, mag-aaral ka pa ng ibang mga recipes para mas mapaunlad mo yung ma-improve mo pa yung iyong talento. You have Mercury and Taurus in the 2nd house. Meron kang may mga opportunities na ino-offer sa'yo ngayon na bagong pagkakakitaan. Yung iba, parang ayaw nyo. Kasi hindi pa kayo kumbinsido. So, syempre, practice due diligence. Ano ba yan? Napaka, tongue twister. Due diligence. Kumbaga, ikaw yung mag-research, no? I-check mo kung legit ba. Kasi baka maganda tong opportunity for you. You have Venus in Capricorn in the 10th house. Okay. Yung iba sa inyo, pwedeng may nagbubukas na bagong opportunity sa trabaho, sa career, na hindi nyo sinusubukan kasi natatakot kayong lumabas sa inyong comfort zone. You have Saturn in Libra in the 7th house. Pay attention sa mga tao na hindi maganda yung intentions. Oo, lalo na sa partnership, relationships. Kasi I see someone na baka may betrayal, possible betrayal for some of you.
No, ayan. Yung talents mo nga, no, sa creativity, crafting, using your hands. Mga maaring meron ka ngayong opportunity to earn money sa paggawa ng mga handcrafted materials or things or goods na magge-generate ng income para sa'yo. So, sa love, may new love. New romantic relationship. Someone has started to develop romantic feelings para sa'yo. So, choose wisely, no, pagdating sa relationship. So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.